Palusot kung tawagin ng grupong Atom ang pahayag ni PBBM na besi raw siya kaya di nabayaran ng estate tax ng kanyang pamilya. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni John Rez Calata. Absolute fake news. Yan ang buwelta ng August 21 movement sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa yaman ng kanilang pamilya. Matatandaang sa isang pagtitipon ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, itinanggi ng Pangulo na galing sa nakaw o ill-gotten wealth ang kanilang mga ari-arian. Ayon sa grupo, ang pamilyang Marcos ay matagal nang kilala sa paggamit ng propaganda at kasinungalingan para linlangin ng publiko. Nanindigan ng Atom na hindi nila papayagan ang anumang pagtatangka na baluktutin ang kasaysayan ng Pilipinas. Nagbitiw naman ng matapang na pahayag si Tindig Pilipinas Co-Convenor Kiko Aquino D sa pag-amin ng Pangulo na may pagkukulang siya bilang co-executor sa estate ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kaya lumobo ang unpaid taxes. Sabi ni PBBM, napabayaan na ito dahil busy siya bilang presidente. Para sa Atom, alibay lang ito. Those are just alibis, because most of the time he is caught between questions that are not, that are unexpected. Para lang may masabi, he will say those things. So parang ordinaryo na po, as if it's a basic necessity to lie and lie and lie in our faces over and over again. Ngayong araw, muling isinagawa ng Atom ang Roar Against Corruption sa Ninoy Aquino statue sa Makati City kung saan muli nilang ipinanawagan ang pagsugpo laban sa korupsyon. Dito, kinwestiyon nila ang gobyerno kung paano nito pananagutin ang malalaking isda kung ang maliliit na isda ay pinapayagang makalaya. Halimbawa raw nito, ang kaso kay dating Senador Bong Revilla na pinayagang makapagpiyansa sa kasong malversation dahil sa pagkakadawit sa umano'y 92.8 million peso ghost flood control project sa Pandi, Bulacan. Kinalampag din ng Atom ang gobyerno na isabatas na ang Kadena Bill para mapigilan na nila ang korupsyon sa pondo ng bayan. Para sa Agenda Weekend, John Rez Calata, Billionario News Channel.